Takeo Onsen. Welcome back to our vlog, and for today's video, lilipat na tayo ng city. So from Fukuoka City, we're now going to Saga Prefecture, and I will be visiting Takeo Onsen before we settle down to our ryokan in Oreshino. So in-start ko na yung vlog kasi hindi na ako makakapag-vlog going to the station because ito naman yung dala namin, guys. So namin dala. Tapos ito pa. Tapos, yung kamay ko, pang ano pa, pang navigation pa yung isa kong kamay. Kasi, alam niyo naman sa Japan, nakakalito ang mga station. Di mo alam kung saan platform ka, ganyan. Although kagabi, good thing, nakabili na tayo ng ticket natin, papuntang Takeo Onsen, dun sa Hakata Station. Para tuloy na tayo ngayon. So, yung ticket namin ay 4,700 yen. Dalawa na kami on one way going to Takeo Onsen. And we'll be leaving at 7:12. So, 6:30 pa lang dito ng umaga. So, may time pa kami bumiyahe kasi 10 minutes lang naman yung biyahe going to Hakata Station. So, let's go, guys! So, hi guys. Nasa tren na tayo. Medyo tahimik lang ako dahil tahimik yung mga tao dito sa loob ng tren. So, alis tayo ng 7:16 and 7:14 na. 2 minutes na lang. Bili pa sana ako ng kape kasi merong Family Mart dito sa may tabi ng truck, pero baka maiwan ako ng tren eh. Ayan, moving na yung tren. So, yung biyahe namin from Fukuoka to Takeo Onsen will take about 1 hour and 9 minutes. Wala na kaming time mag-breakfast sa Family Mart or sa hotel, pero nag-take out na lang kami ng onigiri. Ayan, onigiri. So ito yung mga pre-breakfast sa hotel, onigiri, tapos rice na salted. Hindi ko lang kumuha ko ng rice na salted. Gusto ko sana ng bread, kaso lang wala, hindi siya nakabalot, ang hirap ibaon, kaya yun. So ayan na, manta na tayo. Alright, so sige guys, bye-bye. See you later. Ay, joke lang pala, wag muna. Kasi hindi naman tayo masyadong magagalaw dito. Unlike sa mga local train. So, yung kinuha naming train pala, yung like what I've said kanina, kahapon pa lang bumili na ako sa JR. So, yung train namin ay non-reserve kasi yung reserve seat going to Takeo Onsen would cost 3,600 each, unlike sa non-reserve lang, parang ano ba yun, 2,230 mga ganyan. Lahi ng difference, diba? Tinanong ko yung si ate na nagtitinda ng ticket doon. Hindi naman doon masyadong maraming tao, kaya ayun, nirecommend niya rin itong non-reserve. Kasi nga naman, dito yung first stop ng train na to. So, dito unang kuha ng pasahero, kaya hindi masyadong marami yung tao. So, mas okay na kumuha ng non-reserve seats. Ayun, yun lang naman. So, kain lang ako, tapos I'll see you in Takeo Onsen.
guys, in less than 10 minutes bababa na tayo. So ang agenda natin today is mag-ikot lang muna sa Takeo Onsen before we go to Orishino. So bago tayo mababala, pakita ko yung trend sa inyo. So tingnan nyo yung legroom ng trend. Malawak naman yung legroom niya. Kasi ito itsura ng train. Hindi nga siya napuno katulad tong iniisip ko, kaya ayan. Tapos yung toilet, meron din siyang toilet, so puntahan natin yung toilet. Ayan, so okay naman yung toilet, may sink, tapos ayan, hindi nga lang siya yung Japanese toilet. So parang pababa na tayo, kaya tara na, punta na tayo doon. Ito yung mga reserve seats na. Finally, we're here in Takeo Onsen. So, may pa-steam sila dito. Pa-welcome sa mga taong pumapasok sa Takeo Onsen. May pa-steam sila. So, my hands are free now. So, ito lang ang dala ko ulit. Ayan lang itong bag natin na black. So, iniwan natin sa coin locker yung ating 3 maleta. Saka yung backpack kong Adidas. So, yung locker nila dito is 1,000 yung pinakamalaki. And then yung parang medium size nila ay sa 800 yen. So, pwede na rin. Parang naka 1,800 yen kami sa kasi yung 800 yen kasya na doon yung dalawang maliit na maleta. So 1,800, kano yun? Mga din yun, no? 600, 500 pesos. Pwede na kasi half day tour lang yung gagawin namin dito sa Takeo Onsen. So ikot-ikot lang tayo. Takeo Onsen is one of the well-known onsen town here in Japan, and particularly here in Kyushu. So, hindi tayo mag-stay dito for the night, but we will just tour around the community and then check out some of the interesting places here in Takeo Onsen. So, later meron tayong pupuntahang onsen place. Hindi tayo mag-onsen doon. Titingnan lang natin siya kasi may museum din siya. But for now, we will go to the Takeo Onsen Library. Astig yung library dito based on my research. May coffee shop tayong pupuntahan, and meron tayong pupuntahang century-old tree. Yung ang tawag doon, yung parang basta mamaya ipapakita ko na lang sa inyo. Alright, so let's continue the walk. We're now here in the Takeo Shrine. So, at my back is the husband and wife tree. Ayan. So, ang significance daw nito, actually, hindi ko alam yung significance niya, pero meron silang local belief dito na pag bumili ka ng parang amulet here, tapos tinay up mo dun sa may body ng tree, makakatuluyan mo daw yung crush mo. Parang something like that. Cute, diba? So, that's one of the attraction here. So, ngayon, punta na tayo doon sa camphor tree. So, 3,000-year-old camphor tree. So, it's a 4-minute walk from the main gate. Yung Torii, kasi may Torii gate dito, papasok. It's a 4-minute walk from there. And while walking, so, Takeo Shrine is one of the famous shrine here in Saga, particularly here in Takeo. So, it is a center of festivities for the locals here. So, well known siya because of the 3,000-year-old giant camphor tree na meron daw shrine sa loob niya. So, tara, pumasok na tayo sa loob at check natin kung ano tsura nung camphor tree na merong shrine sa loob ng
trunk ng puno. So I guess guys, this is the main shrine of Takeo Onsen. So let's just be discreet here and let's lower our voice. May mga local na nagpipray dito. So tara, punta na tayo dun sa may Takeo Onsen Giant Camphor Tree. In front of me guys is a giant camphor tree na 3,000 years old. So it is revered not only for its old age but also for its spiritual contribution to the people of Takeo. Ang ganda dito guys, ang serene ng atmosphere ng environment. While you're walking here sa giant camphor tree is para ka rin nag-forest bathing kasi ang dami mga puno, may mga bamboo kayo matadaanan. So, mag-ano lang muna tayo dito. Stay muna tayo ng mga saglit. Hey guys! We're now here in the Takeo Onsen Library. And this library is regarded as one of the most beautiful library in Japan because of its innovation and yung architecture niya. So, alamin natin kung bakit siya one of the most beautiful library in Japan. Pasok tayo sa loob. Okay. Pero tahimik lang tayo sa loob guys kasi library to baka lang maingay, di ba? Napasokin lang natin. So, tahimik sa loob guys. So, kahit may mga tourist, tahimik pa rin yung loob ng library. Tapos ano talaga siya, functioning library talaga. Kasi may mga locals talaga na nag-aaral, nagbabasa, nagwo-work yung iba, may mga laptop yung iba, and may free wifi siya. And true enough, maganda nga siya guys. Maganda nga yung library niya. No wonder one of the best libraries siya in Japan. And bawal mag-photo on some spots, but there are spots na pwede ka lang mag-photo. Parang dalawa lang yung nakita ko na pwede ka mag-photo eh. So, doon lang tayo nag-photo at kumuha lang tayo ng mga clips kasi for sure, bawal mag-vlog sa loob. Kaya clips lang yung kinuha natin tapos binigay na, tapos ipopost ko na lang yan dito rin. So, anyway, so meron akong gustong puntahang cafe kaso close pa. Kaya punta muna tayo dito sa parang grocery nila, Yumi Grocery. So, tawid lang tayo. We're having our lunch here in Takeo Onsen. So we're supposed to eat in a cafe. It's called M Cafe, but closed na siya. Pagdating namin walang tao, tas close yung store. So we end up buying lunch in a grocery kasi parang itong Takeo Onsen, sleepy town. I'm not sure because siguro Sunday today and maaga pa to para sa mga Japanese siguro. Pero ang dami nakapark ng mga sasakyan sa gilid sa area. Pero ang tahimik talaga nitong Takeo Onsen. So we're just having our lunch. Andito kami actually sa may City Hall. Sa harap lang to ng ng station nila, ng JR station. So we're having our lunch here before we go to the Onsen Museum in a bit. Okay, so kain lang tayo. Ito yung binili naming lunch. So akin binili ko, ano ba ito lap? Tonkatsu na may egg. Yung kay Lana, curry. Yan. So, yung mga lunch namin for today. So,
Mura lang to, parang less than 1,000 yen lang yung aming mga nabiling food. Dahil nga sa grocery. So yun talaga, sa grocery talaga mura. Hindi ko na na-vlog yung pag-grocery guys dahil alam niyo naman, um, sensitive yung iba doon. Saka nakalagay bawal may signage ng no camera. Kaya hindi ko na binidyohan. Okay, so lunch lang tayo and then I'll see you sa Takeo Onsen Museum. Finally guys, after 10 minutes of walking, nakarating na tayo dito sa Takeo Onsen. Ayan na siya. Para siyang ano no, parang sa Korea, yung mga gate nila doon. Yan na yung Takeo Onsen. So dyan yung maraming mga onsen shop ba tawag? Mga onsen. Tapos check natin kung paano. Pero hindi tayo mag-onsen. Bibisitahin lang natin siya. And ikot-ikot lang tayo kasi may museum din daw dyan Let's go! So sabi dito guys, meron daw entrance na 500 yen. Yan for cultural preservation daw yan. 9 AM to 10. Pero hindi ko alam kung saan magbabayad. And then here are the private onsen na pwede nyo puntahan pagka gusto nyo mag-onsen dito sa Takeo. Ayan, tulad dito 4,300, merong 3,800. Yan, tapos ito naman 3,000 to 3,500. Ayan, meron dito mga price na naman if you want to do onsen here. Ito 3,700 to 1,000, merong 1,850. Ito meron ding 1,250. Pero ewan ko kung private yan So hindi naman tayo mag-onsen today. Iikot-ikot lang tayo dito sa Takeo Onsen and let's check it out kung ano mga makikita natin dito. Ayan, so mayroong building na. Puntahan natin yung building na yun later kung anong meron dyan. Just here naman where you will get your ticket. Ayan meron namang adult 500, may child 250, mga ganun. So hindi naman pala siya private. Kasi ito yata yung mga degrees kung gaano kainit. Kasi dito ka na papasok. Check out natin anong meron dito sa area to. Talagang sinadya ko ito punta itong onsen na to kasi well, if you know me, mahilig ako sa onsen. Pag nasa Japan talaga nag-onsen kami. Kaya ako pala, sila na kasi lately lang nahilig sa mga onsen So, ano kaya ito? Check natin kung ano to. Baka ito yung museum nila, Onsen Museum. Let's check this out. Tapos pasok tayo sa loob. So, yeah, museum pala to. Ayan, this is a museum free of charge. So, pasok tayo sa loob. Kailangan natin mag-remove ng shoes pagpapasok. Remove tayo. So, ito yung parang exhibition room nila. So, nag-rely lang tayo sa mga pictures kasi wala namang English translation yung kanilang mga exhibit dito. Ayan, tulad yan, mga history yata yan, itong Takeo Onsen. And ito yung miniature nung kanilang parang gate kanina. Yan, and meron sila dito yung hall na to, nung pinasukan natin. Laki pala niya, no? And then right here, merong pool. Oo, this used to be an onsen siguro. So, ayan siya. So, dito uupo yung mga, uupo yung mga gusto mag-onsen. Parang ganito yung sa kung ano nyo yung vlog natin sa Beipu Hot Spring sa Taiwan. Parang ganito yung museum nila. Free of charge din yun. So, ayan, So, sino yun? Tapos na. Yan, may mga ganito pa rito. May mga exhibit na hindi man natin mabasa. So, ayun. Yun lang. So, labas na tayo. Okay, guys. Yun lang naman ang ating agenda dito sa Takeo Onsen. So, yung mga pinuntahan natin kanina. So, actually, kaya naman tayo dumaan dito. Bukod sa historical itong Takeo Onsen, we wanted to stop here because our check-in sa Ureshino Onsen, which is also in Saga area, is 3 p.m. pa. So kaya nagpalipas muna tayo ng oras dito so that we can explore this new city. So if you're looking for a old town vibe, tahimik,
at wala masyadong tourist, off the beaten path, you can try here in Takeo Onsen, lalo na pag mahilig kayo mag-onsen. Alright, so with that, I'm gonna be ending the vlog here, love, for this part of our Saga tour. So thank you guys for watching, and if you haven't subscribed to our channel yet, please do subscribe para updated kayo pag meron kami mga bagong video. Bye bye.